Sa panahon ngayon ng basketball, madalas sa mga headlines ay napupunta sa mga high scorers, flashy moves at superstar names. Pero mayroong isang player sa PBA at Gilas na tahimik lang ang kilos, pero ang impact, malalim, malawak, at tunay na hindi matatawaran. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang playing style ng isang multi-champion, finals MVP at living embodiment ng Never Say Die spirit at Mr. Intangibles ng Gilas, Pilipinas. Walang iba kundi si Scottie Thompson. Ang playing style ni Scottie Thompson ay kilala sa pagiging all-around, high energy at team first. Hindi siya flashy scorer pero ang impact niya sa laro ay malawak at malalim. Isa siyang glue guy na nag-uugnay sa bawat aspekto ng opensa at depensa ng kanyang team. Narito ang detalyadong breakdown ng kanyang estilo sa paglalaro. Rebounding guard. Well, dito kilalang kilala at sikat si Scottie, kaya maraming nahanga sa kanya. Kasi kahit siya ay maliit, makikita at masasabi natin na isa siya sa mga pinakamagaling na mag-rebound sa PBA. Mayroon siyang exceptional timing, anticipation at hustle kaya nakakakuha ng offensive at defensive boards. Likas na rin sa kanya yung instinct sa positioning. Parang natural sa kanya na basahin kung saan babagsak ang bola. At higit sa lahat, may abilidad siya na matrack down yung rebound mula sa malayong distansya. Alam nyo, naalala ko sa kanya si Mark Pingris nung pick nito sa PBA. Nagmumula sa labas at biglang susulpot para sa isang napakagandang kalawit rebound. Well, ang kaibahan nga lamang ay di hamak na mas maliit itong si Scottie. Alam nyo, yung mga ganong klaseng rebound ay grabe makapagbigay ng hype yan sa crowd, pati na rin sa buong team. High energy hustle player. Kung isa kang Ginebra fan, alam mong si Scottie ang literal na baterya ng koponan. Hindi nauubusan ng energy. Every possession, every play, 100%. Tumatalo sa loose ball, siya yan. Takbuhan sa fast break, siya rin. Dumidepensa sa mas malalaki, wala yang takot. Alam nyo, laging active sa court whether on ball or off ball. Makikita mo siyang sumasagasa sa loose balls, dumidepensa sa mas matatangkad at tumatakbo sa fast break. Hindi ito yung effort na pilit. Natural ito sa kanya. Sabi nga, he plays like every game is his last. Ang sarap magkaroon ng mga ganitong klaseng kakampi kasi nga, mahawa ka. Pag-usapan naman natin ang pagiging playmaker, facilitator niya. Ito yung laro ni Scottie na hindi masyadong napapansin at kung minsan nga ay napupuna pa kasi hindi nga raw siya legit point guard. Alam nyo, sa totoo, hindi lang siya basta hustle player. Scottie is also an underrated playmaker. Kahit hindi pa laging primary ball handler, kaya niya mag-setup ng opensa. May vision siya eh. Alam niya kung nasa ng teammates niya at kung kailan ipapasa ang bola. Mapapansin nyo sa laro, madalas siyang ginagawa, aatake, kick out, aatake o kaya i-drop pass. Tumitira kung may opportunity lang talaga. Hindi siya selfish, hindi rin siya stats driven. Kung anong kailangan ng team, yun ang gagawin niya. Team first player kasi itong si Scottie. Siguro nasanay na rin dahil sa sistema ng coach niya. Sa depensa naman, solid at reliable itong si Scottie. Versatile defender. Kaya niyang bantayan ang point guard ng kalaban, pero kung kailangan, pwede rin i-switch siya mas malalaki sa kanya. May quick feet at active hands. Kaya rin sa steals at on-ball defense. Hindi lang deny defense, he knows how to stay in front and rotate properly. Hindi natatakot makipagbanggaan kahit sa mas malalaking players sa kanya. Kaya nga napakagandang asset niya to lalo na sa crunch time. At malamang isa rin ito sa mga dahilan kung bakit makikita natin minsan na kahit wala siyang puntos o mababa man ay mahaba pa rin ang playing time na ibinibigay sa kanya ng coach. Ngayon, punta naman tayo sa opensa ni Scottie. Maliban sa mga dribble drive, easy layup,
putback points. Tignan natin yung shooting niya. Siguro masasabi ko na kung meron mga aspekto ng laro niya na kinikilala niyang dapat pang improve, ito ay ang kanyang outside shooting. Hindi siya kilala bilang dead-eye shooter, pero over the years, nakita natin ang development. Mas confident na siya magbitaw ngayon, mas compose ang shooting form, at may mga moments na talaga namang makikita natin yung pagiging clutch. And knowing his work ethic, hindi malayong magiging consistent threat siya from deep. Ngayon, magpunta na tayo sa huling attributes ni Scottie, ang intangibles and leadership. Alam nyo, ang tunay na dahilan kung bakit sobrang halaga ni Scottie Thompson sa kahit anong team, yung kanyang intangibles. Hindi mo to makikita sa stat sheet pero ramdam ng buong team. Leadership, presence, work ethic at composure na kadalasan lumilitaw sa mga clutch moment, opensa man o depensa. Yung leadership, hindi man palaging maingay pero marunong magdala. Clutch sa laro, steady sa pressure, at huwaran sa professional conduct bilang professional basketball player. So, bilang pangwakas, ay ilagay na natin ang ating atensyon sa detalye ng kabuang playing style and attributes ni Scottie Thompson. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang pinag-uusapan natin dito ay ang style of play niya sa gilas at kung ano ang naitutulong niya dito. Hindi bilang si Scottie na main man at star player ng Ginebra, ang tinitignan natin ngayon at pinag-uusapan ay kung ano ang nadadala at naiaambag niya sa ating national team. Well, kung sa PBA star player siya sa gilas, masasabi natin na role player siya. But, so to sum it all up, Scottie Thompson is not just a role player. He is a complete package of energy, intelligence, skill, and heart. An all-around hustler with elite rebounding, versatile defense, and unselfish playmaking, the engine that keeps the team running. Sa playing style at attributes na ipinapakita ni Scottie Thompson sa gilas, tatawagin ko siya sa moniker na The Mr. Intangibles. At NBA player comparison niya naman ay dalawang guard na katulad niyang rumi-rebound din at masipag dumipensa. Una, si Josh Hart, isang underrated rebounder, does the dirty work kahit walang stats. Blue guy, isang uri ng player na hindi palaging headline pero mahalaga sa bawat panalo. Pangalawa, si Marcus Smart, gritty defender, high basketball IQ, willing to sacrifice for the team, at may leadership qualities katulad ng presence ni Scottie Thompson. And that's all for this episode. This has been your basketball breakdown, Mr. Random and Elite. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, comment, and subscribe. At pwede rin kayo mag-suggest kung sinong player naman ang gusto nyong gawa natin ng attention to detail sa susunod na episodes. Salamat sa panonood at tandaan, sa basketball, hindi lang dapat highlights ang maging gabay. Sa bawat detalye, doon matatagpuan ang totoong tagumpay. Salamat.